what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga subscribers natin. Shoutouts po sa inyo. Nagkaroon pala ng mainitang pagtatalo. Ba? Sino yan? Mainitang pagtatalo ang Senate President at ang Minority Leader ng Senado. Talaga daw. Kasi siyempre, yan ang una nilang mainitang pagtatalo. Oo. Ay yung agawan sa pwesto ng Senate President. Kaya nga, diba? kaya tuloy ang sabi ni sa SP Cheese, mukhang talagang may gustong kumuha ng kanyang pwesto bilang Senate President. Yun nga. Pero mabigat ang laban Sa kasi... pagkakataong ito, ano bang pinaglabanan? Ano bang pinagtalunan? Aba, alam mo ba kung ano? Ito. Ano ha? Meron ba tayong video nung... lang daw po. Graphics lang daw po. Gano'n, sayang. Naka-live dun sa ano eh. Ako, may press con nga pala ito. Nakita ko to eh. At saka dun sa mismong, nasa plenaryo. Yung, nakita ko sa YouTube ito kanina eh, no ha? Pero anyway, dun po sa social media post ni Senate President Francis Cordero, sabi niya, kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives at ni Speaker Martin Romualdez. Maski sabi ng SC, unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan na din ninyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Romualdez. Ba? Na ang kanyang pinatutungkulan dito ay si Senate Minority Leader Tito Sen. Oo. Ano ha? Kaya mariin daw pong binatikos ni Senate President Francis Cordero si Minority Leader Vicente Soto III dahil sa paghahayag nito ng suporta para sa charter change, kasunod daw po ng pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Inakusahan daw po ni Escudero si Soto ng pagkampi sa Kamara de Representante at kay Speaker Martin Romualdez. Nason? Kasi nauna niyang sinabi dito, parang isusulong ko ang charter change, pag-amyenda sa konstitusyon. Pero ako naman, kung halimbawa nagkaisa ng paninindigan si Speaker Martin at saka si Senador Tito Soto, una best, may masama ba? Wala naman. Wala namang masama di ba? Kasi stand nila yun eh. Oo nga, oo. Tsaka talaga namang mainit naman talaga din ang usapin bukod sa impeachment ay ang pagsusulong nitong charter change noon pa man. Di ba? Lalo pa nga ito sa pagsisimula ng bagong Senado, ng bagong term nila sa 20th Congress. Kaya ako naniniwala, talaga mabubuhay itong usaping ito. Naman. Di ba? At hindi kasi ito lumulusot dati sapagkat walang lantarang tumitindig sa Senado, nakakampi ng posisyon ng House of Representatives. Ngayon, baka sakali. Ayun na nga, di ba? Nagkaroon pa nga ng pirma dati. Di ba? Oo. Pero merong sagot na uli si Senador Soto dyan. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi niya, wala akong kinakampihan tulad nila. Wala akong kinakampihan. Oo. Easy lang po. Yun pala yung sabi ni Escudero. Ang sagot pa nito, mga kababayan, what I said was, if the Supreme Court ruling stands as is, and the Constitution is amended by merely an Supreme Court decision, then I will consider supporting a Constituent Assembly or a constitutional convention to rewrite Article 11 of the Constitution. Ayun palang sabi niya. Kasi ang sabi niya rito, Jen, para bang yung ruling ng Supreme Court
is an amendment dun sa Constitution. Kaya para... Technically, parang ina-amendahan niya, no? Oo, para daw bawiin yun, baka amendahin natin talaga. Kaya sumusuporta na sa doon sa ano? Yun daw ang... Charter change. Yun ang sinasabi niya. So kinokonekta pa rin niya doon. Ako naman, in fairness kay Tito Sen, iba po usapin ng impeachment, tsaka iba naman yung siguro sa pagbabago ng ating saligang batas. Hindi, kahit naman sinong... wala naman papanig sa kanyang abogado. Kaya nga. Ang isang desisyon ng Supreme Court ay nag-aamyenda ng saligang batas. Oho. Ini-interpret ng nila kung ano yung nakasulat. Yes. Oo, hindi ba? Oho. Hindi ka pwedeng magbigay ng kahulugan tapos binago mo na yung batas. Walang magsasabing gano'n na nangyari. Sayang, wala tayong ang ganda ng sagutan nila eh. Oo. Doon sa, kasi alam ko naka-live ito doon sa social media account ng Senado eh. Nung sila ay nagsasagutan eh. Yes. Oho. Tsaka public naman ata yung ano eh, no? Senate, yung Senate page, ano ha. Kaya at panayam din ata kay Tito Sen Nelson, sinasabi niyang, nabanggit mo na pa ito, no ha? At banggit pa po yan, desisyon ng Court Supreme, naging imposible na ang pagpapa-impeach sa isang impeachable official. Yan yung sagot niya. Yun, tama, no ha? Nako, papaano ito ngayon? Ano? Mukhang tumitindi. Bagay ako naman naniniwala, mga maginoong tao itong mga ito. At sa akin dyan, walang masama dito. Oho. Sa paglalabas nila ng kanilang mga stand, mga posisyon. Dahil ito naman po talaga ang... yan talagang demokrasya. Tama, basta healthy discussion. Wala tayong rito, wala tayong, ang ibig sabihin, wala tayong monopolya ng opinion. Yan, hindi mo nakukopo na sabi mo ikaw lang ang tama. Kaya Diba? kahit na magsabi ka ng ibang opinion, magsabi ako ng opinion ko, magsabi ka ng sarili mong opinion. Yan, Basta ang angkla niyan pag hahanapin natin, alin yung tama Di ba? Yun na nga. Oo. Sa bandang huli, sasabihin lang niya, di magbotohan tayo. Di ba? Majority rule lagi dyan eh. Ganyan po ang ating judiciary, ang legislation di ba? Hindi mo po pwede, hindi, ako lang ang tama. Hindi po pwede mo yun. Ito na, idagdag na natin, Jen. Oo. Pati sa Korte Suprema, ganyan Ayun, yung 15. Di ba? Sila man yung nagdidebat. Halimbawa, 15. Dedesisyon na nila yung impeachment complaint kung yan ay constitutional o hindi. Magtatalaga sila ng tagasulat. Tama, yung ponensya. Ang ano dyan, halimbawa, may sumulat, di ba? At merong kumontra, sumulat din siya. Nagbotohan, natalo yung talagang itinakda na siya susulat, natalo sa botohan, ang mangyayari, magiging dissenting opinion. Dissenting opinion na lang siya. Tapos, yung pipiliin nila kung kanino nila kung sino yung gumawa nung pagka yun ang nanalo. Kasi kung pagbobotohan din sila, 15 sila. Kaya sa maraming desisyon ng Korte Suprema, talagang merong mga associate justices na iba yung kanyang pananaw. Ganon. Talaga namang nagkokontrahan sila at yan, makikita mo naman. Pero hindi po kailanman pwedeng manaig. Pakinggan nyo mabuti ito, Hindi pwede manaig kailanman ang isang opinion o isang sinulat na dissenting opinion ng isang Supreme Court Justice dun sa mas maraming miyembro nito. Kasi lagi, majority rule lagi ang dyan eh. Masakit man tanggapin sa isang natalo sa botohan, tatanggapin niyang tama yung boto na nakararami. At hindi nagwawala yung dissenting opinion na sinasabi niya, mali kayo lahat, hindi gano'n. Hindi sa hahawak ng itak at hindi. mananagas. Walang gano'n. So kung yan po ay ginagawa ng mga active na Supreme Court Justices, di lalo na kung retired na, di ba? Actually, ang practice talaga dyan, pag-retired, mananahimik ka na lang. Ang dami po. Hanggang ngayon, marami pa naman retired Supreme Court Justices. Buhay yan, Nelson, buhay. Na hindi naman, hindi na kumikibo eh. Kasi ngayon nga lang ako nakakita ng ganyan na retired justice na Supreme Court. Tapos, uupasalain mo yung pinanggalingan mong institusyon, di ba? Yung mga nakaupo? Hindi
unethical para sa kanila hindi yan. magandang tingnan. Oo, diba? oo. Hindi magandang tingnan kasi wala ka na dyan eh. Kasi tingnan mo, i-picture mo na lang, nung nandyan ka nga, nung active ka, Oo. meron kang desisyon, meron kang opinion na taliwas sa mas nakakarami, hindi ka naman Ay, tatanggapin mo yun. mamayan. Tama, totoo yun. Eh di lalo na ngayon, Lalo na ngayon wala ka na dyan, di ba? Patay na ang impeachment sa Senado pero buhay na buhay ang usapin sa kaso. 2028 presidency raw talaga ang motibo sa pilit na pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na ang update dyan? Willard, mapabonjing na dambuhalang sanggulman o tsatsya na charter change, nananatiling ang ugat ng bangayan ng mga mambabatas ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. The speaker, I think, is aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate, the opponent, before even the elections happen. Target lang ni House Speaker Martin Romualdez ang presidency sa 2028. Yan ang pagtingin ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya raw gusto niyang maalis si VP Sara sa pwesto. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may bonjing o dambuhalang sanggol sa House of Representatives. Yun daw ang kongresistang nakikinabang sa impeachment case ng bise. Tama raw ang senadora ayon kay Mayor Baste. You know that you have money and power and influence, that you can get away with anything using money, with all these resources. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Wala pang opisyal na pahayag si Romualdez tungkol dito. Sa ngayon, patay na ang impeachment case ni VP Sara matapos pagbotohan ng mga senador na i-archive na ito para sundin ang unanimous Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional ang kaso. Pero kahit formally archived na ang impeachment, may word war sa loob ng Senado. Easy lang. Yan ang mensahe sa X o Twitter ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Una na kasing sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Buwelta ni SP Cheese, kinampihan na nga raw ni Soto ang isang unconstitutional na impeachment na pinangunahan ni Romualdez. Ngayon naman, kakampihan niya ulit ang tsatsya o charter change ng lower chamber na pinangungunahan pa rin ng House Speaker. Tinapos pa ni SP Cheese ang tweet sa isang hashtag na "The Senate is not your playground." Matatandaang nitong nakaraang taon, naglabas ng resibo si Escudero tungkol sa di umano'y involvement ni Romualdez sa People's Initiative para i-amend ang Constitution. Umani ng batikos ang nooy PI dahil sa di umano'y bribery, corruption at misuse ng government resources. Tinawag pa ni Escudero na Politicos Initiative ang nasabing tsatsya. Pero paglilinaw ni Soto, ang tanging kinakampihan niya ay ang Constitution. Saka lang daw niya i-consider ang pag-rewrite ng Article 11 ng Constitution kapag tagana sa bato ang SC ruling sa impeachment. Yan ay dahil mahirap daw i-meet ang requirements ng naging SC decision. Sa ruling, sinabing lumabag sa one-year bar rule ang impeachment case ni VP Sara at kinulang ito sa due process. Pumabor dito si Escudero habang isa sa apat na tumutol si Soto. All decision is not impossible. Willard, kanina sa isang panayam sinabi ni Senator Joel Villanueva na ang usaping charter change dapat sa tamang oras, tamang panahon at tamang paraan. Kaya lang anything that officials will do right now with Chacha, hindi raw maalis ang pag-iisip ng taong bayan na posibleng konektado na ito sa 2028 presidential elections. Willard. Hannah, bukod kay Senator Joel Villanueva, ano ang base mo sa ibang mga senador? Lalo't bago ang komposisyon ng Senado. Bukas ba sila ngayon sa tsatsya?
Willard, magandang tanong yan. No? Bago pa man itong impeachment case ni VP Sara, sinabi ni Senator Joel Villanueva kanina na matagal na raw open itong discussion pagdating sa charter change. At sabi naman niya, mahalaga raw ay mapag-usapan daw ito ng mga senador given nga na bago yung composition ng Kongreso na ito. At kung matatandaan natin, si Senator Robin Padilla ang nakaupo ngayon na chairman ng Constitutional Amendments Committee. Pero kanina sinabi ni Villanueva na posibleng may changes sa committee chairmanship dahil interesado naman daw si Senator Robin na dapat ang mauupo sa ganung komite ay isang abogado at ang posibleng options daw ay sina Senators Kiko Pangilinan, Alan Peter Cayetano na mga abogado nga. Pero syempre since hindi pa naman pinal, hihintayin pa natin kung ano yung magiging development pagdating dito sa Committee on Constitutional Amendments. Balik sa Tiniyak ng Malacanang na hindi sisibakin at nananatili pa rin ang tiwala ng Pangulong Marcos Jr. sa kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila po yan ng mga nauungkat na anomalya umano sa flood control projects. Kasabay niyan, paglilinaw rin ng Malacanang na hindi naman kasali ang DPWH na magsasagawa ng imbestigasyon kaugnay po sa kontrobersya. Aiden Santos sa balita. Hinamon ng Malacanang sina Senator Panfilo Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hawak nilang listahan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa mga maanomaliyang flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na pangalanan ni Lacson at Magalong ang kanilang mga tinutukoy na mambabatas. Anya, tularan nila si Pasig City Mayor Vico Soto na isinapubliko ang pangalan ng mga kontraktor na may-ari ng malalaking kumpanya na kabilang sa mga ibinunyag ng Pangulo. Dagdag pa ni Castro na hindi na kailangang mag-report sina Lacson at Magalong sa website na sumbong sa pangulo.ph. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kompletong detalye. So ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Nilinaw naman ni Castro na hindi kasama sa mag-iimbestiga ng flood control projects anomaly ang Department of Public Works and Highways. Sa harap ito ng pangamba ng publiko na mauwi lang sa moro-moro ang investigasyon. Anya, pangungunahan ng Regional Project Monitoring Committees ang investigasyon at ang tatayong chair ay ang Regional Director ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev kasama ang Regional Director ng DBM at co-chair naman ng DILG Regional Director at ang OPPMS Regional Team Leader. Dagdag pa ni Castro na maaring magkaroon din mula sa non-government o people's organization. Ang DPWH, sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. So lahat po ng naipon na records ng RPMC, isusumiti po ito sa DepDev. At yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa Pangulo. Kinumpirma naman ni Castro na ang 15 construction firms na ibinunyag ng Pangulo ay hindi nangangahulugan na sila ay mabablacklist. Paliwanag ni Castro na inilabas ang listahan ng Pangulo para alamin mula sa mga ito kung sino ang kumausap sa kanila at bakit sila ang namamayagpag sa mga kontrata ng flood control projects sa buong bansa. Maging si DPWH Secretary Manuel Bonoan ay hindi sisibakin sa pwesto sa kabila ng mga anomalya sa flood control projects. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.